Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Amang El Shaddai, una kami ay nagpapasalamat sa buhay at kalakasan sa patnubay ng bawat pamilya namin. Yahweh, salamat po sa panibagong hininga, sa magapon at magdamag, at sa ngayon na aming haharapin sa kinabukasan. 24 oras ka na nagbabantay sa amin sa bawat pamilya namin. Sa gabing ito'y muli kaming lumalapit sa iyo, humihingi ng habag at ng hawa at ng kapatawaran, na kami ay linisin ang aming isipan at ang aming puso at ang aming labi at ang aming pagkatao. Hugasan po ninyo ng iyong banal na dugo mula ulungan talampakan. O Diyos, sa gabing ito, lahat ng naparito
na anuman dumadalangin sa iyo at anuman ang aming hinihingi, naniniwala po kami, inyo po kami pakikinggan sa aming mga panalangin. Lahat ng aming kailangan, tsak yun, ipagkakaloob sa amin. Lahat ng may karamdaman, iyo pong pagagalingin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng aming sasabihin, uuwi kami answer prayer, Panginoon. O Diyos, inyo po akong samahan, pangawakan ng labi at ang puso at inihiling ko po sa inyo ang talino at karunungan sapagkat ako'y walang kahalangan. At inihiling ko po magbigay kayo ng mga bagong kapahayagan at sariwang kapahayagan. Ngayong pa man, lahat kami ay mananagumpay. Sa iyo po ang papuri at parangal at pasasalamat ngayon at magpakailan pa man sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Pagkat ang Diyos natin ay pag-ibig. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating Panginoon. Glory to God. Buksan po natin ang ating Biblia po ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 3, talatang 14 hanggang 21. Open the Bible, St. John chapter 3, verse 14 to 21. Ganito po ang nakasaad, sabi po dito. At kung paano itinahas ni Moses ang tansong hahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangan itaas ang anak ng tao upang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan.
Kaya nga ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang patulan na maparusahan ng sanlibutan, kung hindi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Hindi hahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinahatulan ng hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghahatol ng Diyos, na parito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit iniibig pa ng mga tao ang dilim kaysa sa liwanag, sapagkat ang masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw na hindi lumalapit dito upang hindi na mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag ang mga ginagawa niya ay sa pagsunod ng Diyos. Ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus Kristo. Palapakan natin ang ating Panginoon. Taas natin yung mga prayer request at ang ating bag at tayo umawit sa Panginoon. Walang sino man ang nabubuhay. Taas natin po yan at yung ating prayer request. Ito po yung aming mga hawak na mga panalangin namin. Ang aming love letter sa iyo. Alam namin, hindi pa namin nagagawa ito batid mo ang aming puso at pag-isipan. Alam namin na ipagkakaloob mo sa amin ang aming pangangailangan ito. Hambang, wallet, pandilito, prayer request, lalo na po yung mga gamot na kanilang ginagamit na maintenance. Alam ko po, Panginoon, na dito ka magbibigay ng himala sa mga gamot na ito. May kagaling na may karamdaman dahil sa iyong pananampalataya. Ngayon pa man, inaangkin na namin na answer prayer na kaming lahat. Salamat po sa iyo ang papuri at parangal at pasasalamat ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Glory to God. Glory to Jesus. Sige po, pwede na po kayong umupo. At para makoleksyon na po yung mga prayer request.
Palapakan natin ang ating Panginoon. Glory to God. Kamusta na yung mga anak ni El Shaddai dito sa Merel? Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Glory to God. Ako'y natutuwa, ako'y nakarating dito sa inyo. Alas 7 pa lang, nandun na ako sa SM North dahil na-traffic, nag-message na ako baka hindi ako makahapon. Siguro sabi ko mga 7:45. Nandito na ako. Baka magalala, kaya minessage ko rin yung coordinator at worker niyo. Ginawa ko para hindi masyadong mali. Malit ako. Nag-angkas na lang ako, nag-joyride para mabilis. Dahil matraffic na nga. Talaga yun sa amin ngayon, matraffic talaga. Alam nyo, pag umalis ka ng bahay, alas 12, darating mo ako dito, alas 6. Dahil ginagawa yung MRT doon sa Caloocan, sa Malaria. Kaya ang sasakyan doon, August Bagong, minsan hindi na umaandar 2 oras, steady ka doon. Kaya kailangan, pag itong mission mo, kailangan maaga ka ng paalis doon. Ang ating pagninilayan ngayon, gaano nga ba kahalaga ang pakikinig at ang pagsunod? Ang Ebanghelyo ngayon ay makikita natin at nabasa natin. Meron siyang 3 katagang makikita doon. Una, pag-ibig. Pangalawa, kaligtasan. Pangatlo, ang pananampalataya. Kaya doon ay nakalagay yung salitang John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Ang sino mang manampalataya at manalig ay siyang maliligtas. At doon din sinasabi ko sa yung tungkol sa pagtaas ng tansong ahas, at ang sino man nakatingin doon ay magkakaroon ng pananampalataya at gagaling sa panahon ni Moses para itaas ang pangalan ng ating amang si Yahweh El Shaddai. Ngayon, bakit natin dapat pakinggan ng salitang pakikinig at ang pagsunod? Tayo, matagal na tayong mga anak ni El Shaddai. Magpo-45 years na tayo, kailangan nakikita sa atin ang pakikinig at ang pagsunod. Hindi na tayo mga baby Christian, kumbaga sa Kristiyanong lumalalim na tayo, palalim. Lumalalim yung relasyon natin, nakikita sa atin ang tunay na pagiging isang buhay Kristiyano sa pamagitan ng pakikinig at ang pagsunod. Paano natin may papakita ang salitang pakikinig at ang pagsunod? Una, bigyan natin ng kahalagahan ang pag-ibig ni Kristo sa buhay natin. Bigyan natin ng kahalagahan ang pag-ibig ni Kristo sa buhay natin. Bakit natin bibigyan ng kahalagahan ang pag-ibig ni Kristo sa buhay natin? Una, ikaw at ako ay makasalanan. Lahat dito ay makasalanan. Noon pa man, ang tao ay nagkasalanan mula pa sa ninuno natin si Adan at Eva. Sila yung unang nagkasalat na mana natin. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ni Yahweh sa aklat ng Jeremiah chapter 31, verse 1 to 33, sa simula pa'y inibig ko na sila at patuloy ko silang pinagmamalasakitan. Tingnan nyo ha? Patuloy niya tayong pinagmamalasakitan. Ako magtatanong sa inyo, sino ang unang nagmahal sa atin? Ang Diyos o tayo? Sino unang nagmahal sa atin? Si Jesus o tayo? Sino nagsasabing si Jesus? O si Jesus. Sa paano niya tayo minahan at paano niya ipinakikita? Una, bago niya tayo nikahin,
Bago na tayo nilikha, inulma sa kanyang kamay, na banal na kamay at ininga. Inilahan niya muna ang pangangailangan natin. Binigay muna yung pangangailangan natin. Yung hangin, araw, liwanag, at ang dilim. Halaman, isda, pagkain ng ating kakainin lahat. Inanda niya ang lahat na yun. Ngayon, inanda niya na yun nang makita niyang napakaganda ng pagkakagawa niya. Sabi ng Panginoon, gagawa ako ng taong kawangis natin. Nilikha ako ng kawangis natin tao. Kawangis natin. Kaya buwasan ng lupa, inulma, at bigla tayong hiningahan ng kanyang Espiritu Santo. Tingnan niyo ang Panginoon. Nung hindi pa natin sa kilala, ang Diyos ay nakasubaybay na sa atin. Kaya ang ating hininga ay galing sa Kanya. Ang Espiritu ay galing sa Kanya, siyang hininga. Kaya nung paman, kahit nagkakasala tayo ng matindi, ang Diyos, hindi na tayo nilalayo. Hindi siya lumalayo. Pero tayo ang lumalayo sa Kanya. Kasi gusto natin ang kasalanan. Nabubuhay tayo sa kasalanan. Kaya nga, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak nang walang iba ang ating Panginoong Kristo upang tayo ay maligtas sa kasalanan at bigyan ng buhay na walang hanggan. Thank you. Paano natin may papakita ito at paano natin bibigyan ng kahalagahan ng pagmamahal niya? Tatanungin ko kayo, mahirap bang magmahal sa isang taong nanakit sa iyo ng damdamin? Mahirap ba? Mahirap bang mahalin ang biyanan mong sumira ng pagkatao mo? Mahirap bang mahalin yung kumari mo minarites ka kahit saan? Mahirap bang mahalin na inagawan ka ng asawa ng kaibigan mo? Mahirap bang mahalin? Mahirap ba o madali? Mahirap, kayo nagsasabi. Pero ang tanong, ang Diyos ba, mahirap ba siyang magmahal? Hindi. Kung tayo'y makasalanan, hindi nahirapang magmahal si Jesus. Hindi siya'y nahirapan. Ano man ang kasalanan natin, ano man ang nagawa natin, yung pag-ibig ni Kristo, nandyan pa rin yung pagmamahal sa atin kahit may ginagawa tayo mali at labag sa kanyang kalooban. Pero nandyan ang kalinga at pagmamahal ni Yahweh El Shaddai sa atin. Kaya magtanong dito, bakit sa pamagitan ng pakikinig at pagsunod? Kung binibigyan natin ng kahulugan ang pagmamahal sa atin ng Panginoon, may binanggit siyang salita. Sadya, sabi niya, hindi ko na kayo hinaharing mga kaaway ko, kung hindi mga kaibigan ko na kayo, sapagkat iniibig ko kayo. Ito ang aking utos, magmahalan kayo sa isa't isa. Sabi niya, magmahalan kayo sa isa't isa. Sabi niya, ito ang inuutos ko. Itong kagandahan pa, sinabi niya, hindi ko na kayo hinaharing mga kaaway ko, kung hindi mga kaibigan ko kayo, dahil minamahal ko kayo. Kaya't mag-ibigan kayo. Gusto mong gumaling? Gusto mong magtimala ang Diyos sa buhay natin? Matuto kang pagmahal sa isang taong umaway sa'yo. Gusto mo nang himanay? Matuto kang magmahal. Ito ang nakakalungkot eh. Kahit tagal na sa gawain ng Panginoon, hindi niya pa kayang magmahal.
How many years ka na sa ministry ng Panginoon hanggang ngayon di mo ba kaya magpatawad? Hindi mo pa kayang magmahal sa isang taong nakasakit sa ilang damdamin, hindi mo ba bang magagawang magpakumbaba ka at gawin mo ang lahat para kay Kristo? Ang Panginoon simple-simple na ang sinabi niya ng ipako sa krus. Sabi ng Panginoon, Panginoon, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Kanina may narinig ako kumakain ng tanghali sa isang restaurant. Nagtanong siya, kaya nang daw sa bumili ng pagkain, wala raw pagkain ng aso niya. Alam niyo ba ang pagkain ng aso niya? Napakasarap. Baboy. Magkano binili niyang baboy na adobo at dinuguan? Umabot ng 80. Nag-alala siya doon sa aso niya, pero sa tao kaya, nag-alala kaya siya. Hello? Hindi ko sinasabing, huwag niyong mahalin ng aso. Dahil ako may aso rin ako. Pero, huwag ka mo naman masyadong i-focus sa gano'n. Minsan ito nakakalungkot eh. Mas mahal niya pa yung aso kaysa sa tao. Magkakasakit na lang yung aso, yung nabyaran niya, yung kapatid niya, o kaibigan niya, at kamag-anak niya, magkakasakit na lang. Nagkakasakit na, pero yung aso niya, nagkasakit, pinadoktor niya, pero yung kamag-anak niya, hindi na mapadoktor. Nasa gawain ka ng Panginoon. Paano mo masasabing binibigyan mo ang kahalagahan, ang pagmamahal, kung mismo yung kapwa mo, hindi mo kayang mahalin? Paano ka palalayahin sa nalalaman ng dibdib mo kung puro lang sa inarnakit at sama ng loob yan? Sayang ang pagtaas ng kamay, sayang ang pagpalakpak ng kamay, sayang ang pag-init, sayang ang pagbundag, sayang ang pagkanta kung hindi ka rin magmamahal sa iyong kapwa. Magmahal ka. Kahit sinaktan ka, mahalin mo. Alam niyo ako sa totoo lang, nagtataka ako, ang tatay ko, nagpapahiyak ng babae. Di ko totoo yun. Nagpapahiyak talaga siya ng babae. Pati kapatid ko sa tatay sa ama, nagpapahiyak sila. Papahiyak sila. Alam niyo sa totoo lang mo, ang tatay ko, magandang lalaki, maputi. Awig ng tatay ni Francis Magalona, si Pancho Magalona. Kung nabubuhay siya ngayon, siguro 97 na siya o 98. Ay, pinanganak yun 1928. Nagtataka ko, bakit pag ako nagmamahal ng babae, ako umiiyak? Bakit sabi ko, bakit hindi ko namahal itong mga ugat naman na bakit sa akin yata yung ginagawa nila para sa akin para ako ang nagdala. Diyos ko, sabi ko, Lord, bakit ganun? Hindi naman ako gumawa ng kasalanan nila, bakit ako ang gumagawa ng ako nagsasuffer? Hindi, totoo nga, talagang napansin ko, ang tatay ko ang nagpapahiyak sa babae. Bakit ako hindi ako makapagpahiyak ng babae? Tingnan niyo, magandang lalaki siya. Kapag makita mo talaga matangkad. Pag mag-gusto kayo, laging magdala ng damit. Parang si Tony Ferrer. Nakapamada pa yun. Puso pa yung pamada nun eh. Puso pa yung pamada. Sino ang karabot ng pamada? At ito, mabango yung pamada, hindi katulad ng check. Ito yun, mabango yun. Hindi nakakabalak-ubak yun, mabango yun. Animal, di ba? Mabango yun. Doon hinahangahan yung mga babae, doon sila umakata, doon sa pabango eh. Doon sa pamada eh. Ito yun. Pamada yun. O ngayon, dito ako nagtaka. Tingnan ninyo. Pag nakita niyo ako doon sa Facebook, napakakinis ng mukha ko.
Pero pag nakita niyo ako personal, kayo lang uuusga sa akin yan. Palampakan natin ang ating Panginoon. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Kung nagmamahal ka, huwag kang maging fake. Maging totoo ka kasi minsan, may mga tao, ganda-ganda mo sa Facebook. Ang bata-bata mo, ang kinis-kinis ng mukha mo. Pati pagtiti mo, ang ganda ng coach mo rin. Pag-session mo, gaganon eh. Tapos pag maganda yung profile, ay, pag-profile talaga. Di maglatay, ang pogi mo, Brother Marvin. Pogi ka doon sa profile, pagdating mong professional, kayo ang husga. Palapakan natin natin, Panginoon. Ibig ko bang sabihin, kung nasa iyo ang tunay ng pagmamahal, hindi ka peke, totoo ka. Amen ba? Tingnan yung katabi mo. Magtitigan kayo sa isa't isa. Tingnan mo yung kanyang mga mata. Tingnan mo kung mahal na mahal ka niya. Totoo bang mahal na mahal ka niyan? Sino yung sasabing mahal na mahal ka niyan? O, pag uwi niyo ng bahay, pag nakita mo yung hipag mo na hindi mo kayang mahalin mo. Palapakan natin ang ating Panginoon. Amen ba? Huwag kang maging Facebook. Huwag mong gawing profile ang sarili mo. Amen ba? Pakita mo yung totoong nagmamahal ka na hindi pang Facebook ang mukha. Amen ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Ang pakikinig at ang pagsunod ay nananatili sa kanyang pag-ibig ni Kristo. Nagagawa niyang magpakababa, nagagawa niyang gawin ang lahat alang-alang kay Kristo. Natututunan niyang magpakumbaba, natututunan niyang umunawa at makaintindi. Amen ba? Kapag nakita mo yung manugang mo, hindi ka kasundo, I love you. Amen ba? Amen ba? Parang hirap na hirap kayo pagdating sa manugang nyo eh. Oh, inaway ka ng ganan mo, I love you. Nakita mo yung ang babae ng mister mo, I love you. Amen ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Kristyano ka din. Anak ka na ni El Shaddai, ipakita mo kung paano kang minahal ni Kristo, pakita mo rin ang tunay na pagmamahal kay Yahweh El Shaddai. Amen ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Pangalawa, ay ang kaligtasan, bigyan mo ng kahalagahan. Pagyamanin natin ang kaligtasan, niligtas ka ng Panginoon sa kasalanan. Nagpakilala sa iyo ng Panginoon na ikaw ay punong-puno ka ng kasalanan at punong-puno ka ng problema. Sa pamagitan ng pakikinig, ikaw ay hinipo ni El Shaddai para mai-release mo at maisuko mo yung problema mo at ang kasalanan natin sa Kanya. Tinanggap mo ang kaligtasan. Sabi ng Bible, ang sino mang lumalapit sa liwanag ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at siya'y maliligtas. Mahalin mo, yakapin mo ang kaligtasan na binigay sa iyo. Paano binigay ng Panginoon ang kaligtasan? Inandong niya kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Kaya sabi ng sulat San Pablo, magamat sa Diyos, hindi nagpilit na kapantay ng Diyos. Hinubad niya ang kanyang paghahari, pagiging hari, halang-halang sa iyo, alang-halang sa akin, dahil sa kanyang pagkamatay sa krus, iniligtas ka sa kadiliman at binigyan ka ng liwanag dahil mahal ka ni Kristo. Iligtas ka sa karamdaman. Kilala mo na si El Shaddai, dapat po kang aalis kahit anumang pinagdadaanan mo. Huwag kang bibitiw. May tanong ako sa inyo.
kailangan nating magpayo? Ha? Saan ginagamit ang payo? Sa araw at sa ulan. Kapag wala kang payong, lumawas ka ng bahay, anong pakiramdam mo pag nahihilitan ka? Masakit, nahihilitan ka. Nahihilitan ka. Pag wala kang payong, mababasa ka. Kasi mahalaga ang payong. Lalo na yung mahilig mag-chitchu-chitchu. Alam nyo ba yung chitchu-chitchu? Yung ginaganyan. Tapos nag-e-extraction. Naggaganyan. Tapos isang oras kung mag-chitchu-chitchu yun, ganun. Talagang, lalo na hindi pwede siyang matamahan ng araw kasi mababakbak ang kanyang balat. Lalo hindi naman siya pwedeng mabasa, magmamantika yun. Ito yun, nagmamantika. Alam sa totoo lang, nung araw ang mga babae, hindi naman nagme-makeup yan eh. Ang tunay ng kagandahan ng babae, hindi nagme-makeup, nagpupulbos lang. Totoo yun. Ewan ko sino nakahabot ng candy bilog. Candy bilog yung bubblegum candy na kulay pula. Nung malit ako noon, 1980s, limasin ko yun eh, ganun kalalaki. Alam niyo ba yung candy yun? Di ba? Para yung lips mo magkaroon ng pula. Yung mga babae noong araw, pag sinasagana, yun ang ginagamit nila. Di totoo yun, ginagamit nila yun. Tanungin nyo, ginagamit nila, hindi nawawala dito sa lips nila yung pati dito. Ginaganyan kanila, pero ang ganda. Makinis, nakakatak, tapos ang ano lang nila, powder nila. Pulbo, gaganyan lang nila, pero yung makeup dito, yung kanilang nilagay na candy pula, ang ganda tignan. Lumalabas yung ganda ng dalagang Pilipina. Tanungin yung mga matatanda. Tingnan nyo, noon, hindi na kailangan ng riban. Ang riban nila, gugo. Tanungin yung mga matatanda, gugo. Gugo, kung ganda, gugo, kung gagano nila, mas ginagano nila, pero tingnan nyo, ang lambot ng kanilang buhok. Diretso. Wala silang bakalakuha. Tingnan nyo ang gaganda ng mga kanilang mga pisngi. Hindi sila nagpapapayas. Hindi. Ano yung gamit nila? Perla. Totoo yung perla lang, ginaganyan lang nila yung mga matatanda yun. Pero tingnan nyo ang kikinis ng mga mukha nila. E tayo, mga selan na ngayon. Kailangan pa ng lota tayo. Papayas yun. Kailangan pa para kuminis ka pa. Eh ako hindi na ako kailangan nun dahil alam ko hindi nakikinis ito sa kanila ako maputi. Tingnan nyo, bakit ko nasasabi? Kailangan mong hawakan ang payo. Ang payo ay nakaka-protection yan. Kung mahal mo ang kaligtasan, kung nakakapit ka sa kaligtasan, si Kristo ang payo natin. Huwag mong aalisin ang payo sa pagkatao mo. Dahil si Kristo yan, kahit may problema ka, kahit anumang pinagdaanan mo, ililigtas ka ni Kristo sa lahat ng kasakunan. Mahal ka ni Kristo, mahalin mo din ang kaligtasan. Huwag kang babakaw, huwag kang aalis kahit anong mangyari. Kahit inuusin ka, pinaparatangan ka, ginagawa ka ng anuman, inuusin ka, huwag kang aalis. Kahit sirahan ka, huwag kang aalis. Manatili ka kay Kristo. Kahit may problema ka sa asawa mo, may problema ka sa anak mo, o anuman ang pinagdadahanan mo, kapit kay Kristo sapagkat siya ang aking payo. Basta't marunong ka lang makinig at sumunod sa Kanya. Amen ba? Itong nakakalungkot ang tagal na sa gawain, bumabalik sa lubang buhay. Hindi niyakap ang kaligtasan. Tingnan ninyo, yung mga dating umakay sa inyo, nasaan na?
Nandyan lang sa tabi. Bumalik sa dati nilang buhay. Ikaw ngayon nandito, nagpupuri, nagpapasalamat dahil ginawa tayo ng himala. Ang himala ng Diyos ay hindi nakatapos hanggang may buhay at may hininga. Patuloy tayong gagawa ng himala ni El Shaddai. Amen. Yakapin mo yung kaligtasan. Mahal ka ng Diyos. Huwag kang bibitaw sa Kanya. Huwag kang bibitaw kahit anong gawin o anumang mangyari sa iyo. Minsan nasasaktan tayo, pero minsan nasasaktan tayo yung pala may plano ang Diyos na maganda sa buhay natin. Hindi natin alam yung kapag tayo na dumadahan sa proseso, yung pala may magandang pakikitunguhan na hindi mo napapansin na mayroon pala siyang magandang regalo sa iyo at sa atin. At sa atin. Palapakan natin ang ating Panginoon. Amen. Finally, ang pangatlo ay manampalataya ka. Ang tunay na nakikinig sumusunod ay marunong mayroon siyang pananampalataya. Ang tatlong ito dapat nakikita sa atin: pag-ibig, kaligtasan, at ang pananampalataya. May pananampalataya ka nga kung wala ka rin pagmamahal, wala. Gusto mo nga makamit ang kaligtasan, pero hindi ka pa rin nagmamahal hanggang ngayon. Eh, sabi ng Panginoon, magpatawad ka at ikaw ay patatawarin. Kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka patatawarin ng iyong amang nasa langit. Kung nakikinig ka, pinagyayaman mo yung pananampalataya mo, marunong kang makinig at sumunod. Ang tunay na nakikinig sumusunod, patuloy niyang dinadala ang buhay na sa liwanag patungo sa buhay na walang hanggan. Manalig ka. Ano man ang iyong pinagdadaanan, manalig ka. Marami mang dumating sa krisis sa buhay natin, manalig ka. Ano man ang kalagayan mo, ay karamdaman ka, manalig ka na ikaw ay gagaling. Kung may problema ka sa anak mo, manalig ka. Ang anak mo, mapapahayos ang kanyang buhay. Kung meron kang pinagdadaanan sa pamilya mo, manalig ka, may gagawin ng Diyos para mapaayos ang pamilya mo. Ito lagi kong sineshare si Santa Monica. Siya ang nanay na nagtiyaga na nananalangin sa kanyang anak kay San Agustin. 40 taon niyang pinagtsatsagaan ang kanyang panalangin dahil sa kanyang pananampalataya. San Agustin ay isang pinakamasamang tao, suwahin sa magulang. Pero si Santa Monica, 4 na dekada niyang dinadalangin ang kanyang anak. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Nakakapit pa rin sa kay Kristo. Nakasandal pa rin sa kay Kristo. Alam niya, darating ang panahon, may gagawin siya sa kanyang anak. May gagawin si El Shaddai, si Jesus sa kanyang anak, sa kanyang pamilya. Maaayos din ang kanyang pamilya sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. At hindi lang tayo sumunod. Kung nasa atin yan, may miracle na darating sa atin. Alam nyo, the first time ako kasi, pag may problema ako, hindi ako mapagdahil. May tanong ako sa inyo. Kapag iningi mo ang sagbagay sa Panginoon, selyado ba yan o hindi? Hello? Pag may hiningi kayo kay El Shaddai, kay Jesus, selyado ba yan o hindi? Nahiningi ka sa Kanya. Ang tanong, selyado ba yan o hindi? Selyado yun. Kasi tinahusap mo ang Panginoon eh. Hiningi mo, pinare-request mo. Pagka-pray-request mo, selyado yun. Pag binigay na sa iyo ng Panginoon, ni Jesus yun, ni El Shaddai yun, selyado yun, hindi pwedeng bumawi ang Panginoon.
kailanman ang Diyos ay hindi sa bumabawi ng kanyang panalangin at sa kanyang binibigay. Kapag iningi mo, ibibigay ni El Shaddai. Ang tanong, yung binigay sa iyo, iiwan mo ba yun? Hello? Halimbawa, asawa, hiningi mo. Lord, ibigay mo sa akin ito. Wala ritong mag-asawang hindi niya hiningi sa Diyos ang kanyang asawa. Totoo hindi. Totoo hindi. Totoo hindi. Binigay ng Diyos yun, sadyado yun. Clear yun eh. Inayos yun, pinray mo yun. Pray. Pinag-pray niyo. Sadyado. Ako, humingi ako ng kasintahan. Ang sabi ko, Lord, ayoko nang masasaktan ako. Alam niyo yung kailangan ko. Meron akong kasintahan na hinihingi niya ay mapangasawa niya ang preacher. Isang taon ko siyang niligawan, kinahibigan, 6 na buwan ko siyang niligawan. Sinagot ako noon, mahal na araw. Biyernes Santo, 3:00 ng hapon. Ito yan. Prayer yun eh. Kung ano yung hiningi niya, kay Lord, prayer request niya, yun ang hiningi niya. Itong nalungkot, nakakalungkot. Nagkaroon kami ng konting problema. Yan. Ano nyo, kung hindi ko alam ang gagawin ko, kung ano yung nangyayari. Siyempre, 6 na taon kayo, preparation na kayo. Nagtataka nga ako, pag malapit na akong ikasal, biglang bumuhundot eh. Pag 3 na yun, hindi ko alam kung bakit anong dahilan. Hindi ko nasasabihin personal na. Kami na lang nakakaalam. Kapag ikaw pa lang, nasasaktan ka na, hindi mo nakala. The first time akong pumunta ng grotto, bakit pumunta sa akin? Nakita ko yung sa Facebook, yung grotto ngayon. Sa atin na ngayon yun. Ang Catholic Church na ngayon, hawak na ng Diocese of Malolos na ngayon yan. Dati ang lipay yun. Isinurrender na ngayon sa ating simbahang Katolika. Yung grotto, dati yung aglipay yun. Ngayon, binalik na dito sa atin yun. Dahil inanaws ng Diocese of Malolos yun. Kaya ang Catholic Church na ngayon ang namamahala na ngayon. The first time kong pumunta doon sa grotto, ang laki ng simbahan at nakita ko yung larawan ng Panginoon Jesus. Ako lang doon. Alam niyo ba nakailang iyak ako, nakailang baso luwa ako? Siguro 7. Doon ko lang naranasan, pangalawa kong karanasan. Hindi ako lahat, sabi ko, Lord, bahala ka na, pati yung mga nasa tao sa paligid niya, kung ano mang ginasabi sa kanya. Ikaw lang bahala, pumatol. Ipahubaya. Nung nilililis ko yun, ay, ang sarap. Araw ka bang nakalaya. After nun, pagtotok ako sa inanong lagi sa kuno. Nagpahanap ulit ako ng chapel. Kasi ayaw ko magtotok ako lang. Isasama ko yung problema ko sa karanasan ko. 30 minutes akong nananalangin umiyak. Nakatatlong baso ako. Umiyak ako. Lumanda na ako. Naramdaman ko yung yakap ng Panginoon. Ako kasi, nung ako'y nakilala ko sa El Shaddai sa buhay ko, hindi ko hiniwan yung pagiging dugo-dugo sa Nazareno. Tuwing Friday, o last Friday, pumunta ako dyan. Yes, Nazareno. Nagtsaga akong makapila ko, isang oras, na meron akong nakita ko ni Sister Baby Garcia. Nakita kami, siya na nagsasakit ako nasa dugo pa. Nagulat siya pala, kami na, ako pala masisipa ka, bakit siya pala ngayon, hindi ako Katoliko. Papasok na ako na isang oras ako naghintay. Yung mahal na puhon ng Nazareno, di ba nakadiretso yan? Diretso.
Pumunta ako doon sa tagilid. Nakatagilid din. At kaya ito nakatagilid. Mananalangin ako. Yuyuko ako nakaganyan. Nakatagilid kung saan siya nakasentro. Doon din, kung saan ako nakatayo, doon din siya nakasentro sa akin, nakatagilid. Tinanong ko doon sa katabi ko, nakatagilid ba yung nasa right yan? O nakadiretso? Nakadiretso po, kuya. Ganun ba? Nananalangin na. Hindi ako makapagsalita. Alam niyo sabi, meron isang boses na malakas na narinig ko para magpakiramdam ko. Ang laki ng boses, sabi niya, nakatingin ako doon sa Nazareno. Sabi niya ganito, alam ko naman yung sasabihin mo eh. Alam ko na yan. Kung ano yung ihingin mo, yun din ang sasabihin mo sa akin. Alam ko na yan. Natubahimik ako. Nakatagilid talaga. Di lumakad ako palabas na. Labasan na. Pumunta huli ako sa malapit sa altar. Pagdating ko na naman sa altar, nakatagilid na naman. Tagilid talaga siya. Ay, nagmula ako. Nakatagilid talaga siya. Dito siya nakasentro sa akin. Tinanong ko na naman yung katabi ko. May nakatabi ako. Tinanong ko muna, nakatagilid ba yan o nakadiretso? Sabi niya, kuya, nakadiretso po talaga. Hindi nga, totoo nga. Opo, kuya, kahit tingnan niyo nakadiretso. Ako, ang tingin ko nakatagilid. Kung saan siya nakadiretso, dito siya nakadiretso sa akin. Sabi ko, okay, nananalangin na naman ako. 5 minutes. Meron na naman ako parang narinig. Sabi niya, alam ko na yung sasabihin mo. Alam ko na yan. Umalis ka na, mag-mission ka na. Dahil sa iyo, pananamit, ibinigay ko na sa iyo dahil sa iyo, pananampalataya. Ang Diyos, hindi siya nagkukulang sa lahat ng tao kapag nabibigatan ka. Doon niya ipinagdadama sa gitna ng problema at pagsubok ang kamay ni El Shaddai nakayakap sa iyo. Kinokontrol ko lang dahil ayaw ko maging emotional dahil nakita ko yung karanasan ko sa kanya. Usigin ka man ng susigin, lasunin man ng lasunin yung babaeng minahal mo, ang Diyos ang bahalang gumanti doon sa taong yun. Dahil ang Diyos ang pinaglingkuran mo at ang taong ninigi mo at selyadong walang pwedeng mahal intahin mo, darating itinakda ng Diyos, magugulat ka na lang. Alam niyo na kapag patayo siya ng 2 unit na bahay, ngayon, yung papel hindi ko mapirmahan dahil kailangan siyang pipirma. Ang Diyos ay gumagawa siya ng paraan para ahayusin niyang lahat. Lagi lang ang aking pananampalataya, intahin mo, darating sa iyo ang himala na hindi mo inaasahan. Manalig ka lang anuman ang iyong katayuhan, walang imposible kay El Shaddai. Lumayo tayong lahat. Alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. May karamdaman ka, ingin mo kay El Shaddai ang kagalingan. Kung meron kang isang anak nasa kadiliman, nabubuhay ng kadiliman, ingin mo kay El Shaddai na bibigyan niya ng liwanag ang iyong anak. Kung ikaw man ay bahong sa utang, palalayahin ka ng Panginoon sa pagkakautang. Ang Diyos sagana siyang magbigay. Bigit natin ang ating mata, liko natin ang ating ulo, damin natin ang kanyang presensya. Mga minamahal kong kapatid ko kay Kristo at mga magulang ko, ang Diyos na ito handa kang pakinggan sa iyong mga dalangin. Basta't makinig ka lang at sumunod ka lang sa kanyang kalooban. Dahil ang Diyos ay mapagmahal, ikaw at ako'y nililigtas niya sa kapahamakan. Ang gusto lang ni Jesus, surrender mo lang sa kanyang lahat ng kabigatian mo at ang lahat ng kabigatan ng pinagdadaanan mo. I-surrender mo sa kanya. I'm surrender all. Isinusuko namin ito, Panginoon. Hallelujah.
ang presensya ng Panginoon. Holy Spirit, idahangkas. Malaya ka kung kumilos sa amin ngayon. Nais namin ay maranasan namin ang iyong kapangyarihan ngayong gawin ito. Oh, hallelujah, sa katarabasan. Surrender to Jesus. Sumuko ka kay Jesus. Isuko natin kay Jesus. Kay Jesus ang lahat ng problema at pinagdadaanan natin. Kung meron kang problema sa asawa mo, isuko mo sa Kanya. Kung may problema ka sa anak mo, isuko mo sa Kanya. Palayain mo ang iyong sarili sa bigat ng pinagdadaanan mo. Huwag kang mahiya, kapatid ko, kay Kristo. Narito siya sa tayo upang ikaw ay tulungan sa iyong kabigatan at matasin ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Alam ng Diyos ang problema mo sa pamilya mo. Alam ng Diyos na meron kang anak na nakaratay sa karamdaman. Alam ng Diyos na mayroon kang karamdaman. I-surrender mo sa Kanya. Hallelujah. O rabasikat na rabababasante. Nakikinig si Jesus sa iyong mga lalangin. Handa ka niyang pakinggan sa iyong mga panalangin. Hallelujah. Bayahan mong umihiyak ka, tumahabulbul ka sa harapan ng Diyos. Nagpapatunay lang na ikaw ay kinakausap ni Jesus. Hallelujah. El Shaddai, pakinggan mo po ang aming mga panalangin. Kahabagan mo po kami at kami patawarin sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakamali. Lord, sinusurrender namin sa inyo. Oh, hallelujah. Alam ng Diyos ang iyong katayuan. Surrender mo kay Jesus ang iyong karamdaman. Pagkagalingin ka ni Jesus sa iyong karamdaman. Surrender mo yung anak mo kay Jesus. Ay El Shaddai. Oh, Ramasaka na Namamasante. Holy Spirit, muli ka namin tinatawagan sa gabing ito. O Yahweh, nangusap ka po sa amin ngayong gabing ito. Sa ngalan ni Jesus ng Nazaret. Sabihin mo kay Jesus ang lahat. Nakikinig ngayon si Yahweh sa iyong mga dalangin. Pakikinggan ka ng Panginoon. Manalig ka lang at magtiwala ka lang sa Kanya. Ganyan tayo kamahal ni Jesus. Hallelujah. Mga kapatid ko at mga magulang ko kay Kristo, manalig ka ngayong gabi. Idadayo niya ngayon ang kapangyarihan niya. Ipadadama niya ngayon ang kanyang yakap. At anuman ang iyong hihilingin, manalig ka at magtiwala ka. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Holy Spirit, in the name of Jesus, Holy Fire, puspusin mo kami ng iyong kapangyarihan.
Hallelujah. Yadadapura makandasiya. Damin mo ngayon ang presensya ng Panginoon. May mga may karamdaman dito, huwag kang mag-alinlangan, pagagalingin ka ng Panginoon. Ano man ang uri ng karamdaman yan, manalig ka. Huwag kang mag-alinlangan, manalig ka kay Jesus. Holy Father, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus of Nazareth, may gagawin si Jesus ngayon sa buhay natin. In the name of Jesus, ikaw na may karamdaman, ang tingin mo ikaw ay magagalingin mula ulang katalampakan ng kalingkingan sa ngalan ni Jesus na taga Nazareth. In the name of Jesus, huwag kang mag-alinlangan, manalig ka. Kung ano man ang iyong kahilingan ngayong gabi, manalig ka. Oh, Rabasika Tarabasate. Dapat kami makinig at sumunod sa iyong kalooban at dadalhin namin ang liwanag. Pagpalain po ang Panginoon ang iyong mga manggagawa sa lugar na ito. Patuloy mo silang i-bless, patuloy mo silang pagpalahin ang kanilang buhay. Mula sa mga coordinator, assistant, secretary, music minister head, patuloy mo silang bigyan ng kalakasan at kalusugan. Ganun din ang aming minamahal na pari, patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan at kalusugan, patuloy mong ingatan ng kanyang buhay. Salamat po, Yahweh, ibinabalik namin sa iyo lahat ng papuri, parangal at pasasalamat, ngayon at magpakailanpaman.
Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. God bless po sa inyo lahat. Magpalain kayo ni Yahweh El Shaddai. Brother Marvin Sarmiento. Tayo po muna maupo at pinadako sa mga announcement po. At sa darating po ng Merkulis po, ang sawata po ay pagdiriwan ng 33 Thanksgiving celebration po. Sa cover po ng tuna at sa umaga po na alas 6 po ng umaga ay magdiriwan po dito sa loob na ito ang ating mass po. Thanksgiving mass po dito po sa loob na simbahan sa Merkulis po alas 6 ng umaga. At inihan po namin kayo na lahat ay mag-akay ng mga di pa na nakakilala sa ating Diyos na buhay na siya sa darating na Merkulis. Start po ito ng alas 2 po ng hapon. 3 to 9 po, pero alas 2 po ay mapunta namin ng registration. Yan po. At bukas po, pupunta natin gawain sa amin. Naman po, sama-sama rin tayo doon. At sa Martes po, mayroon po orders enhancement. Yan Lord. Yun po, ay naway tayo rin makarating din po sa lahat ng parawagan. Yun po, maraming salamat sa patuloy na tumutugon sa parawagan natin Diyos sa buhay na siya Shaddai. Tagay natin pagpapalan natin ng ilang Diyos sa buhay na siya at muli tayo sa samahan ng mga song of prayer.